Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nanlisik ang mata ni Sarina habang hawak ang pisngi. Napahiyaw si Jasmine sa pagkabigla na sabunutan siya nito sa buhok. Gusto nito ng sakitan, pues pagbibigyan niya ito. Napahiyaw to nang sabunutan din to niya si buhok. Sobrang pagigigil niya kay Sarina. Gusto niyang alisin ang lahat ng buhok nito. Let me go! Isusumbong kita kay Kuya Lance? Pagaksyang natawa. Isusumbong. Go ahead, witch. Hindi ako natatakot. Marunong kang umarte? Pues marunong din ako, Sarina. Sumusobra ka na. Napahiyaw si Sarina nang bumuo ng kuko ni Jasmine sa anit niya. Sabay silang natigilan na makarinig ng tunog ng yabag papalapit. Napaisip si Jasmine. Sinong dumating? Imposible naman na si Lance ito. Bitahon mo na ako, Jasmine. Gusto mo bang makita nila tayo sa ganitong ayos? Para kung sila mamiyan, mahiya ka naman. Napadaing ito ng ibaon laro na Jasmine ang kuko sa anit nito. Ako pang dapat mahiya? Ikaw ang unang nanakit sa ating dalawa at hindi ako, kaya ikaw ang mahiya. Nakikitira ka na nga lang, nagdadala ka pa ng gulo. Sa tingin mo, hindi malalaman ni Lance ang lahat balang araw? Okay, fine. Ako ang unang bibitaw sa ating dalawa. Bumitaw si Sarina, kaya naman, bumitaw na rin si Jasmine. O, diba? Tapos ang usapan. Ang dami mo pang hanas, Jasmine. Di naman kita masasampal kung di ka masyadong madaldali. Pero mabuti na rin nangyari na to. Naroon na naman ang inosenteng ngiti na nakapaskil sa mukha nito. Ngiti na ani may walang ginawang masama. Kumunot ang noon ni Jasmine sa huli nitong sinabi. Mabuti nang nangyari to. Anong ibig mong sabihin? Teka, bitawan mo nga ako? Ano ba? Hinila niya ang kamay niya na biglang hinila ni Sarina at kunwaring nagmamakaawa. Jasmine, wag. Maawa ka? Wag. Natatop ni Jasmine ang bibig nang sadyay nitong ihulog ang sarili sa hagdan. Oh my God! Nangilid ang luha niya na makita kung paanong gumulong at bumagsak ang dugang katawan ni Sarina sa ibaba ng hagdan. Sarina! Nag-aalalang sigaw ni Lance na makita ang kapatid na dugo ang nasa ibaba ng baitang. Shit, Jasmine, what have you done? Binuhat nito si Sarina upang dalhin sa ospital. Nagkagulo ang mga tauhan sa villa. Naiwan si Jasmine na tulala at walang kagalaw-galaw. Takot na takot siya, hindi dahil nag-aalala siya kay Sarina kundi dahil nakita niya kung paano siyang tignan ng asawa. Puro to ng pagkasuklam at puot. Sana magising agad si Sarina at sabihin kay Lance na hindi niya ito ay tinulak. Dahil baka isipin ni Lance na siyang may gawa ng pagkahulog nito sa hagdan. Di niya matandaan kung ilang oras siyang nasa ganong posisyon. Kung di pa dumating ang ninang Marvin niya para sundan siya, isasama sa ospital, hindi siya aalis sa kinaupuan. Pagdating sa ospital, agad na nilapitan ni Jasmine si Lance. Lance? Napasinghap siya na makatikim siya na malakas sa sampal mula rito. Agad na nubig ang mata niya sa nagbabadyang luha. Ni minsan hindi dumapo ang pala nito sa kanyang pisngi. Hanggang paghawak na mahigpit sa kanyang balikat ang kaya nitong gawin. Subalit ngayon nagawa siya nitong saktan sa harapan ng mommy nito. Hindi mo dapat sinasaktan ang asawa mo, Lance. Hinila ni Marvin si Jasmine at tinago sa likuran nito. Galit na dinuro ni Lance ang asawa. That woman hurt my sister. Nakita mo ba ang kalagayan na Sarina ngayon, Mommy? Nasa pangarib mong buhay niya dahil sa babaeng yan. Nakita ko, tinulak niya sa Sarina, Mommy. Hindi siya innocent at mabuting tao gaya ng inaakala mo. Napasinghap si Marvin. Pero hindi magagawa ni Jasmine ang manakit ng iba. Anak, this is just a misunderstanding, di ba, Jasmine? Umiiyak na tumango sa Jasmine. Opo, Ninang Marvin. Hindi ko po magagawang sinasabi ni Lance. Hindi ko tinulak si Sarina. At papapatunayan ko yung oras na magising siya. Lalong dumilim ang mukha ni Lance sa galit. Naalala nito ang ganito din ang sinabi ni Jasmine 2 years ago na handa itong patunayan ng totoo. Ngunit ano ang nangyari? Nang humakbang palapit sa Jasmine, umatras si Lance sa kabila ng kanyang galit. Nanginig ang kamay niya dahil nagawa niya itong sampalin. Subalit hindi niya na to kilala. Hindi na tong Jasmine na nakilala niya noon. Mas masakit pa sa sampalan na tamo ang nararamdaman ni Jasmine nang matras sa kanya palayo ang asawa. Nasa mukha nitong labis na puot, pagkasuklam. Ang mga tingin nito ay parang nagsasabi na sana, di na lang siya nito nakilala. Mariwala ka sa akin, Lance. Hindi ko sinaktan si Sarina.
Enough with your lies, Jasmine. I know the truth. At hindi yun magagaling sa'yo. Malamig pa sa yelong putol ni Lance sa kanya. Malalaman natin na lahat oras na magising si Sarina. Dinuro nito si Jasmine dahilan para makita ng asawa ang sugat sa kamay nito. At kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, we're done, Jasmine. Umahagulhol na yumakap si Jasmine sa ninang Marvin niya nang iwan sila ni Lance. Ninang, wala po akong kasalanan. Nagsasabi po ako ng totoo. Please, maniwala kayo sa akin. Shh! Huwag kang mag-alala, Jasmine. Naniniwala ako sa'yo. Tsaka kapag nagising si Sarina, malalaman natin ang totoo. Mabuti na lamang narito ang ninang niya. Paano kung wala? Walang sanang nasa tabi niya ngayon? Nasa ibang bansa pa kasi ang mom at daddy niya. Busy naman si Fernan sa mga negosyo ng pamilya. Nagising na si Sarina, Jasmine. Masaya ang balita ni Marvin sa inaanak. Dumating si Lance. Napansin agad ni Jasmine ang benda nito sa kamay. Blanco at malamig ang ekspresyon ng mukha nito. Kumuyom ang kamuan ni Lance nang magtitili si Sarina na makita si Jasmine. Para bang takot na takot ito. Sarina, calm down. Niyakap ni Marvin ang anak para kumalma. Shh, it's just us, okay? Ngunit hindi kumalma si Sarina. Mommy, Kuya Lance, si Jasmine, pinagtangkaan niya akong patayin. Tinulak niya ako sa hagdan. Kawa-awang humagulhol si Sarina. Lumuluha at nanginginig pang tinuro nito si Jasmine na ngayon natuod sa kinatatayuan. Gusto kong patayin ng babaeng niya. Natatakot ako sa kanya. Umiiling na umatras si Jasmine. Hindi totoong sinasabi mo. Hindi kita tinulak. Napahawak si Jasmine na makatikim ng sakpal sa ninang Marvin niya. Ninang, how could you do this to my daughter, Jasmine? Why? Masakit sa kaloobang tanong nito. Lance, wala bang maniniwala sa kanya sa kwartong to? Wala na siyang kakampi? Naalala ni Jasmine ang nangyari kay Lance noon. Ganto ba kasakit ang naramdaman noon ni Lance nang walang naniwala dito? Leave, Jasmine. Hindi ka kailangan dito. Malamig ang boses at tingin na taboy ni Lance sa kanya. Ito na yata ang karma niya sa ginawa noon. Nararanasan niya kung ganong kabigat ang kasalanan ginawa niya noon sa asawa niya. Ang sakit palang malagay sa lugar ni Lance. Ngayon alam niya na ang pakiramdam. Napakasakit. Hindi ito masusukat sa sobrang sakit. Di alam ni Jasmine kung paano siya nakauwi sa kanilang bahay. Tulala siya at hanggang ngayon wala siya sa sarili. Di niya akalaing magsisinungaling si Sarina at sasabihin na siya ang may kasalanan sa pagkahulog nito sa hagdan. Ang masakit, hindi naniwala sa kanyang asawa niya at ang ninang Marvin niya na wala siyang kasalanan. Ma'am Jasmine, nasa kabilang linya po ang mommy ninyo. Gusto raw po kayo makausap? Imporma ng kasambahay. Hello, mommy. My God, princess. Nag-aalala kami ng daddy mo sa'yo. Di ka namin makausap simula kahapon. Where are you? Is everything alright? Di sinasagot ng ninang Marvin mo at ng asawa mo ang tawag ko eh. Tinakpa ni Jasmine ang bibig para walang umalpas na boses mula dito. Di niya gustong marinig ng kanyang ina ang impit niyang pag-iyak. Everything is fine, mommy. Maraming salamat po sa pag-aalala ninyo ni Daddy. Parang gusto ko tuloy bumalik sa inyo at magpa-baby. Nakakamiss nung bata pa siya, walang problema. Masaya at hindi pa siya umiiyak ng ganito dahil sa pag-ibig. Princess, you're still our baby, hindi ba, Jeremy? Dinig ni Jasmine tanong nito sa daddy niya. Di niya mapigilang mapangiti nang marinig ang malambing nitong sagot sa mommy niya. Di rin naging madali ang dinanas ng love story ng magulang niya, pero sa bandang huli naging masaya sila at nagkaroon siya ng kapatid. Kaya siya umaasa na balang araw malalagpasan din nila ni Lance ang lahat. Bye na, mommy. Mag-enjoy kayo ni daddy sa bakasyon, ha? Miss ko na kayong dalawa. I love you both. We love you too, baby. Malambing ni Ferlitang wika bago binaba ang telepono. Nang mawala ang mommy niya sa kabilang linya, parang batang umiiyak siya habang nakatakip ang kamay sa mukha. Noon, kapag iniisip niyang magbubunga ang pagtitiis niya, sa pagsasama ni Lance ay lumalakas ang loob niya. Pero ngayon, ang hirap lokohin ng kanyang sarili na magiging maayos din ang lahat. Lumipas ang 3 araw, umuwi si Lance kasama ni Sarina. Habang tulak naman ng asawa niya, ang wheelchair nito, parang hangin lamang siyang dinaanan ng dalawa. Linisin na ninyo ang kwarto katabi ng kwarto ni Sarina. Simula ngayon, doon na ako tutuloy. Utos ni Lance sa kanilang kasambahay. Malamig ang ekspresyon na bumaling to kay Jasmine. From now on, stay away from my sister. Hindi ko alam kung anong magagawa ko oras sasaktan mo pa ulit siya.
Yumoko si Jasmine. Gusto niyang patatagin ang ekspresyon ngunit tinatraidor siya ng kanyang mga mata. Anumang sandali tuturo ng luha niya. Kumuyom ang kamao niya na makita ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Sarina. Ani may pinagtatawanan ng kalagayan niya. Ni minsan hindi niya tinrato ng masama ito ng mga bata pa sila, ngunit wala itong ginawa kundi ay pahamak at palabasin siyang masama. Ngunit parang labis na ang ginagawa nito ngayon. Hindi na to makatarungan. Sinisira na ng babaeng to ang buhay niya, ang buhay at pagkasama nila ng asawa niya. Ano ba ang dahilan ni Sarina para gawin ito sa kanya? Habang nagsashower siya, biglang marahas na bumukas ang pinto. Napasinghap siya sa takot na pumasok si Lance. Napakadilim na mukha nito ngayon habang nakatingin sa kanya. Ito pala ang dahilan ng pinag-aawayan ninyong dalawa ni Sarina. Bakit, Jasmine? Hindi ka ba talaga titigil para makuha ang gusto mo? Namilog ang mga mata ni Jasmine na makita ang hawak na botelya ng kanyang asawa. Ito ang gamot na hiningi niya kay Ninang Marvin. Nagkakamali ka, Lance. Sino ba nagsabi sa'yo na tama ng pagmamaang-maangan, Jasmine? Inamin na sa akin ni Sarina na kaya mo siya nagawang itulak sa hagdan. Kinumpronta ka niya pero nagawa mo siyang saktan na halos ikamatay niya. Naggalawan ang panganilan sa sobrang galit ngayon habang nakatingin kay Jasmine. Ngunit alam niya, nagpapanggap lamang ito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na, Lance, alam ko na hindi mo ko kayang mahalin. Isinobsob ni Jasmine ang mukha sa palad. Hindi alintana ang kanyang kahubdan. Paano ko nalaman? Ha? Paano ko makakalimutan yon? Kung halos araw-araw mo nang sinasabi sa akin yan. Araw-araw mo sa akin pinaparamdam. Hindi naman ako manhid Lance. Lahat ng sinasabi mo sa akin tumatatak yun dito. Tinuro niya ang dibdib. Tumatak yung lahat dito sa puso ko. Hanggat maaari, ayaw ni Jasmine na magpakita ng kahinaan sa harapan ni Lance. Gusto niya tong tingnan na may ngiti sa labi. Titigan tong puro ng pagmamahal at iparamdam niya kung gaano to kahalaga sa kanya. Pero sobra siyang nasasaktan ngayon. Oo na, lumapit siya kay Lance at kinuhang kamay nito ang gamot. Binato niya to sa sahig. Oo, naisip kong gumamit ng pesteng gamot niya dahil desperado ako makuha ka, Lance. Ganito ako kababa sa sarili ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya ko pang ibaba ang sarili ko. Sinalubong ni Jasmine ang mga mata ng kanyang asawa. Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin pero hindi ako susuko. Nandito na ako Narating ko na to. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan asawa na kita? Kasal lang tayo sa papel, Jasmine. Alam mong hanggang doon lamang tayong dalawa. Kahit ilang beses kang lumuhod at magmakaawang mahalin ako, hindi ko ibibigay sa iyong puso ko. Umiiyak na tumango si Jasmine. Ilang beses niya na itong narinig sa kanyang asawa, ngunit napakasakit pa rin marinig. Hindi namamanhid ang puso niya sa sakit. Nanginginig ang kamay, kinuha ni Jasmine ang kamay ni Lance at ipinatong sa kanyang dibdib. Total hindi mo naman ako kayang mahalin. Bakit di na lang natin pakinabangan ang katawan ng isa't isa, Lance? Libo-libong kirot ang gumapang sa katawan ni Jasmine nang hilahin itong kamay mula sa kanya na para bang meron siyang sakit na nakakahawa. You are delusional, Jasmine. Aren't you ashamed of yourself? Ikaw mismo nag-offer ng sarili mo sa isang lalaki. Tanong nito na may panguuyam sa tinig. Puminid ang labi ni Jasmine sa natanggap na panguuyam ng asawa. Why would I? Asawa kita kaya't walang masama kung iaalok kong sarili ko sa'yo. Sinuklian niya na may panguuyam din na tingin kay Lance mula ulo. Tumaas ang kanyang tingin. Huminto ang mata niya sa pagitan ng mga hita nito. Aminin mo nga sa akin, Lance. May kakayahan ka bang magpaligaya ng babae? What the heck are you talking about? Iniinsulto mo ba ako? Nagagalawan ng mga pangang galit na tanong nito. Tumapang ang ekspresyon ng mukha ni Jasmine. Bakit? Tama bang sinabi ko? Shit! Kung inaakala mong madadala mo ako sa ganyan mo, nagkakamali ka, Jasmine. You are nothing to me. Hindi ako papatol sa tulad mong ubod ng samang ugali. Halos mamuti ang kamaon Lance sa labis na galit at ginisihan siya ng asawa. You know how much I love you, Lance. Your secret is safe with me. Napasinghap si Jasmine nang haklitin ni Lance ang braso niya. Hindi ako impotent, Jasmine. Then prove it to me, Lance. Lance kissed her lips aggressively. Hindi inaasahan ni Jasmine ang paghalik ng asawa sa kanya nang tuluyang napatid ang pagtitimpi nito sa kanya. Kung ito lang palang sagot para makulong sa bisig ni Lance, matagal niya na itong ginawa.
Nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi dahil sa maraas na paraan nito ng paghalik. Nang bumitaw si Lance ng halik, nakita ni Jasmine, pareho nang mapungay ang kanilang mga mata sa pagnanasa, and they're both craving for more. You will regret this, Jasmine. Big time. Tumulo ang luha ni Jasmine at tuluyan nang mapunit ang pagkabirhen niya. Nagahalong sakit at sayang nararamdaman niya dahil tuluyang nag-isa ang katawan nilang dalawa. Matagal na nang hinihintay na maganap ito sa pagitan nilang dalawa ng asawa niya. Pakiramdam niya ay ganap na siyang babae at asawa ni Lance habang nagsisiping silang dalawa. Ang inakala niyang isang beses lang na pagtatalik, naulit ng maraming beses. Natagpuan ni Jasmine na nalulunod sa ligaya sa piling ni Lance sa loob ng buong magdamag. Napakasaya niya. Sana hindi na matapos ang sandalit oras na magkasama silang dalawa. Pero nagising siya kinabukasan, mag-isa na lang sa kama. Kung wala ang bakas ng dugo sa kanilang bedsheet at di dahil sa masakit niyang katawan, iisipin niyang panaginip lang lahat. Dahil na magising siya ay walang bakas ni Lance sa kanyang tabi. Binaba ni Jasmine ang roba sa harap ng salamin. Maraming bakas na iniwan si Lance sa katawan niya. Patunay na sinamba nito ang katawan niya. Inaplos niya ang leeg pababa sa kanyang punong dibdib. Sobra tong namumula. Para itago ang mga kiss marks sa kanyang katawan, nagsuot siya ng turtleneck, long sleeve dress. Namilog ang mata niya ng pagbaba niya ng hagdan. Nakita niya si Fernan. Masaya siyang tumakbo papalapit dito. Malambing siyang yumakap sa kapatid niya. Di naman sila matagal na hindi nagkita pero pakiramdam niya, miss na niya ito. Tinitigan ni Fernan ang kapatid. Pagkatapos itong bumitaw ng yakap, "You looked happy," puna nito. "Talaga?" Namumulang humawak si Jasmine sa pisngi. Naalala pa niya ang mainit na gabing namagitan sa kanilang dalawa ni Lance. Masaya naman talaga ako, araw-araw. Napansin niya ang pagdilim ng mukha nito na nakita si Sarina, tulak ang sariling wheelchair nito. Hindi gusto ni Fernan ang babae. Bata pa lang ang binata, alam na niya ang itinatago nitong ugali. "Fernan, napadalaw ka. Ang sabi ko, bakit nandito ka?" Binalik ni Fernan ang tingin sa kapatid. "Sinabi mo bang pinupuntahan lang kita dito kapag may kailangan ako?" Nakangiting ikinawit ni Jasmine ang kanyang kamay sa braso ng kapatid. Tulad ng mga bata pa sila, nakakunot agad ang noon nito. Lalo tuloy itong nagmumukhang masungit. Ngumuso si Jasmine. "Bakit? Totoo naman eh. Hindi mo na kaya, ako masyadong binibisita simula na mag-asawa ako. Kung hindi ka pa isasama ni mommy at daddy dito, hindi ka pupunta dito sa bahay." Parehong natigilan sina Jasmine at Lance nang magkasalubong silang dalawa. Namumula nag-iwas siya agad na mukha na mapansin ang pagtitig ng asawa sa kanyang nakatagong leeg. Tumikhim si Fernan, tumangulang kay Lance. Ganon din ang asawa niya. Tumango lamang din to sa kanyang kapatid. Ganito palang feeling after na make love. Ang awkward. Pinabibigay nga pala ni mommy to. Inabot ni Fernan sa kapatid ang isang set ng jewelry box. Tawag siya ng tawag sa akin para itanong ko na ibigay ko na ba ito sa'yo. Ilang beses mo nang sinabi sa kanya na kapag bibilan ka ng alahas, pero hindi siya marunong makinig. Ngumiti si Jasmine habang nakatingin sa mamahaling set ng jewelry na nasa kahon. Kahit kailan talaga ang tigas ng ulo ng mommy niya. Di yan naman kailangan ng mga alahas eh. Di rin naman niyang nagagamit lahat. Tumayo si Fernan. Ito mismo nagsuot ng alahas sa kanyang leeg. "Thank you, Fernan." Ano yan na nakangiti? Natigilan si Jasmine na mapansin si Lance na nakatayo mula sa kalayuan. Bakit parang galit ito habang nakatingin sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama ah. Kumaway siya sa kanyang kapatid nang magpaalam na to sa kanila. "That necklace looks expensive. Bagay na bagay sa leg mo. Di tulad ng binibigay ko." Blanco ekspresyon na tumingin si Lance sa leeg ng asawa. "I am no longer surprised that you threw away the necklace I gave you before. What's the value of that compared to what your family can give? Nakita mo na nga, nasa akin pang binigay mo, Lance. Hindi ko itinapon ang binigay mo, but you said it was trash." Napipilan si Jasmine sa sinabi ni Lance. Ngumisi ito at nang uuyam na pinasadahan ng katawan ng asawa. "At alam mo pa kung ano ang nalaman ko kagabi? Basura ka rin, Jasmine. Hindi ikaw ang klase na babalik-balikan ko sa kama. Pero ginalaw mo ako na ilang beses, Lance. Dahil pinilit mo lang ako. Kung hindi mo minaliit ang pagkalalaki ko, hindi kita papatulan at papatunayan ko sa iyong kaya ko.
Daig pa na Jasmine ang sinampal habang nakatingin sa papalayong likuran ng kanyang asawa. Hanggang kailan kaya magtitiis si Jasmine sa ginagawang pangiinsulto at pangmamaliit sa kanya ni Lance? Kailan niya magagawang ipaglaban ang sarili sa mga taong pilit siyang ibinababa kahit wala naman siyang ginagawang masama? At kailan magbubulag-bulagan si Lance sa drama ng kapatid? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.